Welcome to Heart Secrets. Kahit boy lang kita, Kaloy, naibibigay mo ang gusto kong init. Pasensya na kung ginamit pa kita sa pagiging makasarili ko. Ayos lang po, Ma'am Rosa. Gamitin mo ko hanggang kailan nyo gusto. Mapawi lang ang sakit na nararamdaman mo. Naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay hindi namimili ng katayuan sa buhay? Paano kung ang taong pinagsisilbihan mo ang siya ring dahilan kung bakit hindi ka makatulog gabi-gabi? Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Miss Heart. Ako nga pala si Kaloy, 23 anyos, at ito ang aking confession tungkol sa naging buhay ko bilang isang stay-in boy sa isang negosyanteng mag-asawa. Nagsimula ang lahat nang ipasok ako ng pinsan kong si Jojo sa trabaho. Driver siya sa pamilyang to. At dahil kailangan nila ng dagdag na lalaki sa loob ng bahay para sa mga mabibigat na gawain, ako ang inirekomenda ni Jojo. Stay na ako roon, Miss Heart, kaya halos buong oras ko ay nakalaan sa pagsisilbi sa kanila. Ang mag-asawang Sir Jonathan at Ma'am Rosa ay kilalang mga negosyante. Mayaman sila, Miss Heart, pero masasabi kong maayos silang magtrato ng tauhan. Malaki silang magpasahod at hindi sila yung tipo ng amo na naninigaw ng walang dahilan. Bilang boy sa loob ng bahay, ako ang laging inuutusan ni Ma'am Rosa. Lalo na kapag may ipapabuhat na mabibigat na gamit o kaya naman kapag kailangang mag-ayos ng mga kagamitan sa garden. Mahilig si Ma'am Rosa sa mga halaman. Minsan, inaabot kami ng ilang oras sa garden dahil nagpapatulong siya sa akin na maglipat ng mga tanim o maghukay ng lupa. Doon ko unti-unting napapansin ang kagandahan niya. Si Ma'am Rosa naman ay nasa late 40s na. Pero ang totoo, parang hindi siya tumatanda. Ang mamula-mulang kutis niya ay kasing pula at presko ng mga talutot ng rosas sa kanyang hardin. Aminado ako sa sarili ko na may paghanga ako sa kanya, Miss Heart. Sino ba namang hindi hahanga sa isang babaeng napaka-elegante pero marunong makitungo sa ibang may mababang katayuan sa buhay? Pero alam ko ang lugar ko. Isa lang akong boy. Isang utusan na tagabitbit ng kanyang mga gamit. Sa loob ng mansyong yun, saksi ako sa paglalambingan ni na Sir Jonathan at Ma'am Rosa. Kapag nakikita ko silang magkayakap sa sala o kaya ay sabay na tumatawa habang nagkakape, hindi ko maiwasang mainggit. Gusto ko ring makaranas ng ganoong klase ng pagmamahal. Pero sa tuwing titingin ako sa salamin, naaalala ko na malayo ang agwat namin. Bukod sa mga gawaing bahay, isa sa mga pangunahing tungkulin ko ay ang bantayan ang kanilang anak na si Gino. 16 na taong gulang na si Gino, pero dahil spoiled at medyo loner, ako ang naging kalaro niya. Kasundo ko siya lalo na sa paglalaro ng mga mobile games. Tuwing gabi, pagkatapos ng mga utos ni Ma'am Rosa, tumatambay ako sa kwarto ni Gino para makipag-rank game. Ako rin ang naghahatid at sumusundo sa kanya sa school dahil madalas na busy ang mag-asawa sa kanilang mga negosyo. Pinsan, nakikita kong malungkot si Gino. Naghahanap siya ng atensyon mula sa kanyang mga magulang. Kuya Kaloy, alam mo ba, parang mas mahal pa nila yung kumpanya kaysa sa akin. Sabi niya sa akin habang nasa loob kami ng sasakyan pa uwi. Inaawa ko talaga sa kanya, kaya tinapik-tapik ko na lang ang balikat niya. Huwag ka mag-alala, Gino. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero tandaan mo, lagi mo namang kasama si Kuya Kaloy. May mga tropa ka, kami ni Jojo. Dahil sa pagiging close namin, lalo rin kaming naging malapit ni Ma'am Rosa. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay may nahanap na sandigan ang kanyang anak. Sabi ni Ma'am Rosa, marami na raw ang naging katulong dito pero mabilis silang umaalis dahil hindi nila matagalan ang pagiging spoiled ni Gino noon. Pero sa akin, sumusunod siya. Naging maayos ang ugali niya simula nang nakasama niya ako. Kaloy, salamat talaga sa pag-aalaga mo kay Gino. Alam mo bang, ikaw lang ang nakapagpaamo sa batang yan? Sobrang bilib din sa'yo si Jonathan. Dahil wala kaming naging problema sa'yo simula nung pumasok ka. Sabi ni Ma'am Rosa isang hapon
habang binibigyan niya ako ng bonus. Wala po yun, Ma'am Rosa. Masaya po ako na nakakatulong ako rito. Sagot ko habang hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil sa sobrang ganda niya nung oras na yon. Dahil sa tiwalang ibinibigay nila, madalas akong binibigyan ni Sir Jonathan ng mga extra na allowance. Maging ang pinsan kong si Jojo ay sinasabihan ako na maswerte ako sa trabaho ko at sa amo. Kaya ayusin mo yung trabaho mo, Kaloy. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon na to. Dahil bihirang makahanap ng ganitong klase ng amo, hindi ba? Malaki ang sahod, stay in pa, tsaka ang babait nila. Payo ni Jojo habang naglilinis siya ng sasakyan sa garahe. Ang hindi alam ni Jojo, Miss Hart, at lalong hindi alam ni na Sir Jonathan at Ma'am Rosa na may itinatago akong lihim. Isang lihim na alam kong pwedeng sumira sa magandang buhay na meron ako ngayon. Sa bawat gabi na nakahiga ako sa maliit kong kwarto sa likod ng mansyon, ang mukha ni Ma'am Rosa ang laging nasa isip ko. Lagi kong pinagnanasahan ang maganda kong amo. Ang bango na naiiwan sa sala kapag dumadaan siya. Ang malambing niyang boses kapag tinatawag niya ang pangalan ko. At ang paraan ng pagtingin niya na tila ba ay may kahulugan. Kahit na alam kong imahinasyon ko lang yon, Miss Hart. Mahirap maging boy sa isang mansyon kung saan ang puso mo ay nakatali sa taong hindi mo kailanman pwedeng maabot. Pero sa bawat utos niya, sa bawat pagkakataon na nagkakalapit kami sa garden, doon ko nararamdaman na kahit isa lang akong utusan, may bahagi sa akin na gustong lumaban para sa nararamdaman ko. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang pumasok ako bilang stay-in boy sa mansyon ni na Sir Jonathan at Ma'am Rosa. Sa loob ng panahong yon, masasabi kong naging maayos naman ang takbo ng trabaho ko. Naging malapit pang lalo ang loob sa akin ni Gino at ganun din ang tiwalang ibinibigay ng mag-asawa. Pero sa bawat araw na lumilipas, imbis na mabawasan ang paghanga ko sa amo kong babae, parang lalo lang itong lumalalim. Mahirap pigilan ang nararamdaman, lalo na kung gabi-gabi mo siyang nakikita at lagi siya ang naguutos sa'yo. Dumating ang isang espesyal na okasyon sa pamilya nila, ang graduation ni Gino sa high school. Bilang regalo sa anak, nagpa siyang mag-asawa na magbakasyon sa isang sikat na beach resort. Hindi lang silang pamilya ang kasama, dahil isinama rin nila kami ni Jojo, pati na ang dalawa pang kasambahay para rin daw makapag-relax kami. Tuwang-tuwa ako noon, Miss Hart, dahil bihira lang ang pagkakataon na makalabas at makakita ng dagat. Nang makarating kami sa resort, agad kaming namangha sa ganda ng paligid. Pero ang tunay na nagpabilis ng tibok ng puso ko ay hindi ang tanawin, kundi nang makita ko si Ma'am Rosa na nakasuot ng dalawang manipis na tela habang naglalakad sa dalampasigan. Doon ko naisip na kahit pala nasa beach kami, hindi pa rin ako makakatakas sa nararamdaman ko. Kasing puti ng buhangin ang kanyang balat at ang ganda ng kurbada ng kanyang katawan. Nanumbalik tuloy ang kaba sa dibdib ko. Yung tipong gusto mong tumingin pero alam mong bawal. Isang umaga sa resort, maaga akong nagising para sana maglakad-lakad at damhin ang simoy ng hangin. Akala ko ay ako lang ang gising. Pero laking gulat ko na makita ko si Ma'am Rosa na nakaupo na sa isang beach chair. Tila naghihintay rin ng pagsikat ng araw. Si Sir Jonathan naman ay mahimbing pa ang tulog sa loob ng kanilang kwarto. Dahil napadami ang inom nito kagabi, kasama ang ilang mga kaibigang negosyante rin na naroon. O Kaloy, gising ka na rin pala. Pwede mo ba akong tulungan dito? Tawag ni Ma'am Rosa nang mapansin niya ako. Lumapit ako ng dahan-dahan. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga kamay. Ano po yun, Ma'am Rosa? Inabot niya sa akin ang isang bote ng sunscreen. Pwede mo ba akong lagyan ito sa likod? Hindi ko kasi maabot eh. Baka mamaya ay makalimutan ko pa. Sabi niya sa akin. Napalunok ako, Miss Hart. Ito na naman ang sitwasyon na sinusubok ang katinuan ko. Kinuha ko ang bote at naglagay ng kaunting cream sa aking palad. Dahan-dahan kong inilapat ang palad ko sa kanyang likuran. Ramdam ko ang init ng kanyang balat at ang bango ng kanyang buhok na humahampas sa aking mukha
dahil sa hangin. Sa bawat pahid ko, parang tumitigil ang mundo, Miss Hart. Napansin ko na tila na-relax siya sa bawat galaw ng kamay ko. Salamat, Kaloy. Napaka maaasahan mo talaga. Buti na lang at ikaw ang kasama namin dito. Malambing niyang sabi habang nakapikit ang kanyang mga mata. Wala po yun, ma'am. Trabaho ko naman po ang laging tumulong sa inyo. Sagot ko, kahit na ang totoo ay gustong gusto ko ang bawat segundo na nakadikit ang balat namin. Matapos ang bakasyon na yon, mas lalong naging mahirap para sa akin ang makaharap si Ma'am Rosa. Naiilang ako dahil tuwing titingin ako sa kanya, naaalala ko yung sandali sa beach. Sa pinsan kong si Jojo ay hindi nakiligtas ang ikinikilos ko. Napansin niya ang madalas kong pagkatulala at ang pag-iwas ko ng tingin kapag nandyan ang amo namin. Kaloy, pinsan. Mag-ingat ka. Babala ni Jojo isang gabi habang nagkakapi kami sa garahe. Huwag mo nga hayaang lamunin ka ng damdamin mo para kay Ma'am Rosa. Mapapahamak ka lang sa ginagawa mo. Maghanap ka na lang ng ibang babae sa labas. Yung kasing level natin. Yung pwede mong mahalin ng walang takot. Tumango lang ako pero alam kong mahirap sundin ang payo niya. Alam ko, Jojo. Sinusubukan ko naman. Pero minsan talaga, hindi ko makontrol ang sarili ko. Ngunit isang hapon, ang payapang buhay namin sa mansyon ay biglang nagbago. Nakatanggap kami ng isang tawag na nagpaguho sa aming lahat. Ang sasakyang minamaneho ni Jojo kung saan sakay si Sir Jonathan para sa isang biglaang business meeting ay nasangkot sa isang malubhang aksidente. Nabangga sila ng isang malaking truck sa highway. Kritikal ang lagay ni Sir Jonathan at maging si Jojo ay nagtamo rin ng matitinding sugat. Nanlumo si Ma'am Rosa nang mabalitaan niya ang nangyari. Nakita ko siyang bumagsak sa sahig habang humahagulgol. Hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Maging si Gino ay hindi naitago ang takot at iyak. Sa mga sandaling yon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng mansyon. Dahil nasa ospital sina Sir Jonathan at Jojo, ako ang naiwan para asikasuhin ang lahat sa bahay. Ako ang nagsilbing sandigan ni Ma'am Rosa at Gino. Sa tuwing nakikita ko si Ma'am na umiiyak sa sala habang naghihintay ng balita mula sa doktor, nilalapitan ko siya para bigyan ng tubig at lakas ng loob. Ma'am Rosa, tatagan niyo po ang loob niyo. Magiging maayos din po ang lahat. Malakas si Sir Jonathan. Lalaban yun. Mahina akong sabi habang inaabot ang baso ng tubig sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ang kanya mga mata ay punong-puno ng pighati at pangamba. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Natila ba, doon siya kumukuha ng suporta para hindi siya tuluyang bumigay. Salamat, Kaloy. Hindi ko alam ang magagawin ko kung wala ka rito ngayon. Ikaw na lang ang maaasahan ko dito. Sa kabila ng trahedya, naramdaman ko ang lalong paglalapit namin ni Ma'am Rosa. Pero sa pagkakataong to, hindi na lang dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pangangailangan niya ng taong masasandalan sa gitna ng kanyang pinakamabigat na pagsubok. Sa bawat gabi na binabantayan ko siya habang natutulog sa sofa, dahil sa pagod at pag-iyak, naramdaman ko na mas lumalalim ang tungkulin ko sa kanya. Hindi na lang ako basta boy sa paningin niya, kundi isang tao na handang tumayo at pumrotekta sa kanya habang ang kanyang asawa ay nakikipaglaban para sa buhay nito. Sa bawat pagdampi ng kamay ko sa kanyang balikat para i-comfort siya, ramdam ko ang bigat ng obligasyon na naiwan sa akin. Alam kong maling samantalahin ang pagkakataon, pero sa gitna ng kadiliman, hindi ko maikakaila na mas lalong tumitindi ang pagnanais ko na manatili sa tabi niya. Hindi na bilang utusan, kundi bilang ang lalaking magliligtas sa kanya mula sa lahat ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Matapos ang malagim na aksidente na nagpabago sa aming lahat, naging parang sementeryo ang loob ng bahay. Si Sir Jonathan ay nanatiling nasa koma sa ospital. Walang katiyakan kung kailan magigising o kung magigising pa ba siya. Ang pinsan ko namang si Jojo, bagamat nagising na, ay napag-alamang
Baka hindi na makalakad ng normal dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang mga binti. Dahil sa tagal na nasa koma si Sir Jonathan, unti-unting nakahanap ng comfort si Ma'am Rosa sa akin. Noong una, akala ko ay normal lang na pagdamay bilang kanyang tapat na boy. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na naghahanap din siya ng init. Isang uri ng init na hindi na maibigay ng asawa niyang nakaratay sa katre ng ospital. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa ospital, umuwi si Ma'am Rosa na may dalang alak. Uminom siya sa sala hanggang malasing siya ng husto. Nilapitan ko siya para tulungang makatayo at makapasok sa kanyang kwarto. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa pintuan, ay agad na itong nagtanggal ng mga saplot at pasuray-suray na dumiretso sa banyo. Nagitla ako sa kagandahang aking napagmasdan. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng hiyaw, kaya't mabilis akong nagising at tinakbo siya. Nakita ko siyang hawak ang kanyang ulo na malamang ay nauntog, Miss Hart. Ma'am, ayos lang ho ba kayo? Nagawa ko pang itanong kahit ang totoo ay halos hindi ko na siya matignan. Napatingin siya sa akin, malamlam ang kanyang mga mata. Lumapit siya at walang atubiling hinalikan ako sa labi na siyang lalong nagpamaang sa akin. Ayaw mo ba, Kaloy? Mahina niyang bulong. Pagkaraan ay hinila niya ako sa ilalim ng lagaslas ng shower. Hindi ko na rin napigilan pa ang aking sarili at isinandal ko siya sa pader. Isinagawa ko ang matagal ko nang pinapantasyang gawin sa kanya. Malakas na daing ang kumakawala sa kanyang bibig habang nakasabunot ang kanyang mga kamay sa aking ulo. Buong pagmamahal kong ipinadama at ipinaranas sa kanya ang una naming kasalanan. Nadala din ako ng pagnanasa at si Ma'am Rosa ng matinding pangungulila na nararamdaman niya. Sa gitna ng dilim at ng aming mga bulong, nabura ang linyang naghiwalay sa amo at sa katulong. Kinabukasan, nagising kaming dalawa na may halong pagsisisi at kaba. Agad akong humingi ng paumanhin sa kanya. Ma'am Rosa, pasensya na po sa nagawa ko kagabi. Hindi ko po sinasadya na lumampas sa limitasyon ko. Sabi ko habang nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Pero imbis na magalit, tila doon nagsimula ang isang bawal na deal sa pagitan naming dalawa. Hindi na naiwasan ni Ma'am Rosa na humingi ng init mula sa akin sa mga sumunod na araw. Imbis na boy lang ang tingin niya sa akin, ginawa na niya akong tagabigay ng kalinga at init na kailangan niya para makalimot sa sakit. Isang hapon, sa loob ng kanyang kwarto, habang magkasama kaming nagpapahinga matapos ang isang nakaw na sandali, sinabi niya ang mga salitang tumatak sa isipan ko. Kahit boy lang kita, Kaloy, pero naibibigay mo ang inahanap kong init. Pasensya na kung ginamit pa kita sa pagiging makasarili ko. Bulong ni Ma'am Rosa habang nakasandal sa aking balikat. Tumingin ako sa kanya na may halong pagmamahal at lungkot. Ayos lang po, Ma'am Rosa. Gamitin mo ko kung hanggang kailan niyo ko gusto. Mapawi lang ang sakit na nararamdaman mo. Dahil sa deal na yon, tinanggap ko na gamitin ako ni Ma'am kahit na alam kong mali. Naging makasarili din ako dahil ginamit ko yung pagkakataon na to para mapalapit sa babaeng matagal ko nang pinapangarap. Kahit alam kong sa paraang bawal lang kami pwedeng magsama. Akala namin ay ligtas kami sa loob ng mansyon, pero nagkakamali pala, Miss Roxy. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng aming paglalambingan sa loob ng library, biglang bumukas ang pinto. Laking gulat namin nang makita si Gino na nakatayo doon. Nanlaki ang mga mata nito at nanginginig ang mga kamao. Nahuli niya kaming dalawa ng kanyang ina na may ginagawang hindi dapat. Mami, Kuya Kaloy, ano to? Sigaw ni Gino, puno ng galit at bighati ang kanyang boses. Paano niyo nagawa to? Habang si Daddy ay nakikipaglaban para sa buhay niya sa ospital. Heto kayo at nagpapakasaya sa likod niya. Humarap si Gino sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagkamuhi. Ikaw, tiningnan kita bilang matandang kapatid. Pinagkatiwalaan kita, Kuya Kaloy. Pero ganito pala ang ginagawa mo sa likod ng daddy ko.
Ginamit mo ang kahinaan ng mami para makapasok ka sa buhay namin ng ganito. Doon nagsimulang gumulo ang lahat. Humingi ng tawad si Ma'am Rosa. Umiiyak siyang nagpaliwanag na nadala lang siya ng lungkot, pero hindi nakinig si Gino. Maging ako ay lumuhod sa harap niya para humingi ng tawad. Pero huli na ang lahat. Kinamuhian na kami ni Gino. Nawala ang lahat ng respeto na nabuo namin sa loob ng 1 taon. Simula ng araw na yon, naging impyerno ang loob ng mansyon. Si Ma'am Rosa ay hindi na rin makatingin sa akin at naging mailap na rin siya dahil sa hiya sa kanyang anak. Si Sir Jonathan naman ay nananatili pa ring nasa koma. Walang malay sa trahedyang nangyari sa kanyang pamilya habang siya ay natutulog. Ang dating masayang pamilya na pinagsilbihan ko ay tuluyan ng nawasak. At ako ang nagsilbing mitya ng pagsabog na yon. Ngayon, Miss Hart, heto ako at naghihintay na lang kung kailan ako palalayasin sa bahay na yon. Alam kong nagkamali ako, pero sa mga sandaling yon, ang pagnanasa at ang kagustuhang makatulong kay Ma'am Rosa ang nanaig sa akin. Pero ang tanong, sulit ba ang lahat ng to? Nawala ang respeto ng batang itinuring kong kapatid at nasira ang tiwala ng pamilyang nagbigay sa akin ng lahat. Para sa mga listeners, ano ba ang dapat kong gawin? Tama ba na nagparaya ako sa kagustuhan ni Ma'am Rosa dahil sa awa? O naging mapagsamantala lang din talaga ako sa sitwasyon? Kung kayo po ang nasa lugar ni Gino, mapapatawad niyo ba ang isang katulong na pumatol sa kanyang ina habang ang inyong ama ay nasa bingit ng kamatayan? Gusto ko po ng inyong payo dahil hindi ko na alam kung paano itutuloy ang buhay ko matapos ang lahat ng to. Ang inyong sender, Kaloy.